Magandang araw. Teka muna. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig ng daigdig. Naron dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Nakakasuka na po, no? Araw-araw, palaki ng palaki po ang mga involved dito na mga pangalan. Araw-araw may mga bago po tayong natutuklasan at naikumpara po natin yung Blue Ribbon Committee dito po sa hearing na sinasagawa po ng Kongreso o ng House of Representatives at na-realize po natin na ito po ay pag-uusig. Samantalang ang sa Blue Ribbon Committee ng Senado na pinamunuan dati ni Marcoleta na inaasahan natin ipagpapatuloy sana ni Senador Lacson, dito po sa kabila, persecution pa rin ng mga Duterte. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, pumindot na kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe. At pwede po ba na mag-likes po tayo pagpasok po natin. Yan po. Simulan na po natin, no? Lakihan po muna natin kung ano po yung mga bago, ano na yung mga natuklasan natin. Okay. Mayroon na po so far na pangalanan na mga siguro kulang-kulang 20 congressman kasama na po na napangalanan na sa anomalya na tumatanggap ng may pinakamalaking porsyento. Ito pong tambalang Saldico at Martin Romualdez. Sa kabilang banda naman po, pinangalanan din po yung dalawang senador na tumatanggap din po, no, ng 30% naman. Ito po ay walang iba kundi si Senador Joel Villanueva at saka si Senador Jinggoy Estrada. Wala po tayong problema dyan, no? Talagang ganyan yan, no? Talagang kanya-kanya pong bato ng mga pasabog, no? Gustong makabawi, pero yan po yung latest. Isa pang latest na mga pasabog, inuugnay din po for the first time. Inuugnay naman po ni Senator Ping Lacson, ito pong mismong dating DPWH Secretary, no? Si Secretary Bonoan, na may ugnayan po sa isang kontraktor, particularly yung kanyang anak. No? So, nakikita na po natin talagang lahat na po. DPWH, tapos sa isang banda DPWH, sa isang banda mga kontraktor, at sa isang banda mga politiko. Kumpleto na po yung triangle. No? Kumpleto na po. Yan po ang nagko-comprise. Kasi pag bawasan mo yung isa, baliwalain mo yung isa. Pero ito po, kikita natin na sa dalawang kapulungan po, mapa Senado, mapa House of Representatives, ay natitiyak po natin na kumpleto na po. Sinasangkot po talaga at may mga patunay na. Ayan. O, di ba? Sino po yung mga involved sa DPWH? Mismong si Bonoan na ang inuugnay ni Ping Lacson. Kasama po dyan yung Cabral, Yusek. Mukhang siya po yung nananawagan ng insertion. At marami pang iba. At pagkatapos po, meron ng mga district engineer, natukoy na po yung mga sa Bulacan, na grabe po ang lifestyle, sugarol, nariyan po, nagsusugal dyan sa mga kasino, kasama niya yung mga tauhan niya, na baliwala po yung paggasta ng pera. No? So, ibig sabihin, okay na po to. No? Malinaw na po ang sindikato na nagaganap po, malinaw na po, kompleto na po, dadagdagan na lang ng mga pangalan kung meron pa. No? Malinaw na po yan. Involved po ang mga senador at congressman, nagre-represent po ng mga mambabatas na may kinalaman po sa pagbabudget. So, mismo sa pagbabudget, yung mga mismong nag-i-insert ng budget, mga congressman at mga senador, ay pasok sa banga. Kasama po yung mga
DPWH at kasama rin po yung mga kontraktor, no? May mga umaamin. Actually, marami na pong umaamin na kontraktor. Yan po ang nabibisto natin ngayon. Ngayon, kanya-kanyang pananaw tayo. Nakakapani-paniwala ba na involved si Martin at saka si Saldico? O, depende na yan sa pananaw natin lahat. Kasi hindi pa naman tapos pare-pareho eh. Nakakapaniwala po ba yung involvement ni Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva? O kanya-kanya rin po tayong pananaw. Pero ang malinaw po, dahil sila mismong umaamin, eto pong DPWH, no? Maliit pa lang po yung porsyento ng umaamin. Pero mayroon na pong umaamin. Ayan, yung sa Bulacan nga, umaamin di ba? Na nagbibigay sila. At importante po itong pag-amin nitong si Diskaya, no? Umamin din po si Wawaw, umamin din po yung si ano na nga yung Win o Sim, nakalimutan. Yung isang contractor, yung Sim yata. Dito naman po sa gamitan ng lisensya, no? Pinagagamit na lang nila yung lisensya nila, Sim. Ayan, Sims. Kaya kompleto na po kung tutuusin. Yan po ang kalagayan. Ito po yung tinatawag nating public-private partnership. PPP, diba? Private sector, mga kontraktor, public sector, DPWH, at saka itong mga mambubutas natin. Hindi pa po, wala pa po lumalantad, wala pa nagsasabi na pati po mga local official ay nabibigyan. Doon pa lang po tayo. Pinakamataas pong mga tao, si Martin, no? Pinakamataas po rito sa executive, si Bonoan. At syempre, isa sa pinakamalaking contractor, yung Diskaya. Okay. Punta na po tayo sa mga naganap na, yung mga aktual na, hindi natin matatalakay lahat eh. Namili lang po ako ng mga very obvious. Una, pumalag po to. Pasensya na kayo ha, itutuloy-tuloy ko lang kasi para maunahan natin yung gurguran. Una po, no, ito po, pumalag na po si Paulo Duterte. Sabi niya, nasa harap nyo na mismo ang korupsyon, pero Duterte pa rin ang pinupunteriya nyo. Ano po yung sinasabi rito ni Pulong? No? Tandaan po ninyo, ang presidente na mismo nagsabi, si BBM na mismo nagsabi, na corrupt, ang daming corrupt dito. Punong-puno ng korupsyon. Si BBM na rin mismo yung anong tawag dito? Yung naglantad ng mga unang korupsyon, yung mga mahihinang o yung mga ampaw na flood control projects at ghost flood control projects sa Bulacan. No? Nagbulgar. Siya na mismo, yung parang, anong tawag dyan? May tawag dyan eh. Si BBM na mismo yung, kumbaga, whistleblower. Di ba? Okay. Alam nyo po, ang sinasabi ni BBM, imbestigahan natin yung panahon niya. Kasi alam niya na dito sa panahon niya talaga. Bakit po? Ano ba pakialam niya dun sa nagdaang panahon? Wala naman po kasi hindi na maibabalik yun eh. Wala naman tayong nabalitaan. Una po, no? Bakit ikukumpara mo yung mga nagdaan? Una, ang nilulutas mo yung ngayon. Yung mga problema ngayon. Mahirapan ka po pag yun. Focus ka lang dapat. Tama si BBM eh. Focus lang siya kasi sa panahon niya talaga dumami yung mga katiwalian na ganito. Sa panahon niya yung mga ghost project. Sabi ko nga, nakatutok sa panahon ni Duterte, nakatutok po yung media. Pinakamagandang halimbawa nga niyan, mga partner. Partner na rin to. Kasi pinakamagandang halimbawa nga niyan, mga kababayan, no? Ito pong Dolomite.
Grabe po ang pagtutok dyan kasi gusto nila ipahiya yung Duterte na nag-aksaya lang tayo. O yun, sa kasawiang palad, hindi nila nakita na bumagyo ay natangay lahat ng Dolomite. No? Talagang tututukan yan ng mga media. Kalaban ni Duterte mga media. Kalaban din ni Duterte mga drug lord. Kalaban din ni Duterte yung mga oligarko. Kaya kung may pera sila para ilantad, sadyain na ilantad yung mga katiwalian sa Duterte, talagang gagawin po nila. O, naniniwala ba kayo ron? Nagagawin nila yan? Yung Rappler na lang. Alam niyo po kung ano lang paninira nila kay Duterte? Nasaan ang Pangulo? Kita niyo, hinahanap ang Pangulo pag bumabagyo. Samantalang nakaporma na, sabi nga, 2 to 3 days bago dumating yung bagyo, naka-set up na lahat. Pati yung mga pupuntahan po ng mga maapektuhan, no? Yung mga rescuers, yung mga police, yung mga mamimigay po ng mga nakabox. Kay Duterte lang po nakabox na yung mga goods na pinamimigay, hindi na po yung supot-supot. Anyways, wala po talaga silang makikita na ganito kalaking katiwalian. So ngayon po yung pinoproblema ni BBM, yung mga magnanakaw ngayon, dahil gusto niyang matigil ang problema ngayon. Ang linaw po niyan. Yung Senado po, sumusunod po dun sa ngayon. At sinuwerte po. Hindi natin alam kung nakipag-usap o kusa. Pero si Diskaya, sa paulit-ulit na tanong sa kanya, nililito siya, pinapaikot siya. Alam mo yung taong nagsasabi ng totoo? Mahirap pa ikutin yung taong nagsasabi ng totoo. Kahit pa ikot-ikot, pwera na lang kung yung tao na yan ay pathological liar. No? Pero mahirap po na paikutin ang isang taong nagsasabi ng totoo. Tama, galit tayo kay Diskaya. Tama, maluho ang pamumuhay nila. Tama yun. Galit po tayo. Nagurgur ba tayo agad? Wala. Hindi totoo. Tama po, no? Yung sinasabi ninyo na nakakamuhi sa kabila ng kahirapan, nagpapakita sila. Nagpapakita sila ng karangyaan. Totoo po yan. Kaya nga credible sila eh. No? Ngayon, sinalang po. Wag na po yung mga extrang walang katuturan. Ito pong pinakamagaling daw na abogado na si Luis Tro. Pinanood ko talaga eh. Umpisa pa lang, grabe na yung pagsalang eh. Unang question, tinatakot. Tinatakot po si Diskaya. Sabi, alam mo ba to? Itong mga nakalagay sa'yo. Una, kino-question niya, no? Pinaaamin sino yung tumulong sa'yo, etc. etc. Hindi ko makakabisado yung mga pinag-usapan nila. In general po to. Ang punto ni Luis Tro una, no? Baka may tumulong sa'yo. Hindi. Definite siya. Bakit po naniniwala ko nang nagtatapat to si Diskaya? Kasi nakaharap siya sa HOR eh. Hindi niya pa rin tinatanggi na yung mga taong nanghingi sa kanya na mga congressman, hindi niya pa rin po tinatanggi. Kahit mga congressman at galit na yung mga taong nakaharap sa kanya. Galit eh. Di ba? Pero mahirap pong pasubalian kung hindi ka nagsisinungaling. Ano yung mga tinanong sa kanya? Eto, mga importante po to eh. Alam mo ba na ito, ikaw ba na alam mo na ikaw ba gumawa niyan muna nung iyong affidavit? Opo, ako po yan. Sino tumulong sa'yo? Ako lang po, pinaano ko lang po sa abogado ko yan. Mula sa puso. Ano na natin yun? Basta alam niya yung affidavit niya. Okay. Ngayon, ang mga tinatanong ni Luis Tro, papunta po sa pananakot. Alam mo ba na ito, pag-amin ito? Sabi gano'n. Pag-amin ito na at pwede ka mabilanggo rito, plunder to. Mga inamin mo to. Opo, alam ko po. Bakit gumawa ka pa rin ito kahit na kahit na ikaw ay posibleng makulong panghabang buhay? Maganyan yung tanungan eh.
Ito po ang kapanipaniwala. Natakot po ako. Yung sinasabi niya na mamimili po ako eh. 1 kilong ginto o 1 kilong bulak. Ang pinili ko po 1 kilong ginto kahit pareho silang 1 kilo. Ibig sabihin, natatakot siya sa buhay niya. Pero kung first time mo naranasan, na nilusob yung bahay mo, baka kasi isipin nyo, nagdadrama lang eh. Sino po sa inyo ang naranasan ng lusubin yung bahay na pinagbabato ng maraming tao at nagsusulat? Kung hindi ka po sanay sa ganyan, mayaman na tao yan eh. Malamang hindi nila naranasan yung merong mga isang grupo na no? Sabi ni Diskaya, totoo, 100 million po yung galit sa amin. 100 million na Pilipino po galit sa amin. Dahil ang akala nila, kami ang magnanakaw, akala nila, di ba? Sila yung pinaka-guilty. 100 million po. Pwede po kaming mapahamak. Natatakot po kami kasi 100 million. Tandaan nyo to 100 million yung galit sa inyong pamilya. Kaya po napilitan na ako na ikanta tong mga congressman. Alam nyo, side bet ko lang, baka makalimutan natin eh. Kanina, nagsalita po sa Senado si Marcoleta. Nag-text po yung mga abogado nito ni Diskaya. Pinipilit sila na ikanta kahit sinong senador. Gusto lang makabawi. Alam niyo yun? Kung meron pong pagpipilit, sabi ng abogado na kay Marcoleta yung text, Senator, pinipilit po kami na ikantang kahit sinong senador. Basta may senador kami ikanta. Ngayon, nagtataka pa ba kayo? Yun nga yung kung ganyan po yung linyahan, pwedeng makahirit talaga si Jinggoy at saka si Joel Villanueva na, di ba? Hindi natin alam. Kaya nga, depende yan sa pananalig niyo. Ako, nananalig akong totoo eh. Dahil tinatakot na siya eh. Ang sabi ni Diskaya, barado po to si Luistro. Ang sabi ni Diskaya, napatotohanan niya eh. Ibig sabihin, ang gustong palabasin niya ni Luistro, may nag-utos sa'yo na siraan to. Tong sila Martin tsaka si Saldico at mga congressman. Hindi po eh. Sabi niya, takot kami sa 100 million na Pilipino na galit sa amin. Pag kami namatay, hindi namin kilala kung sino. Kaya po ako napilitang kumanta. Ganda. Doon ako napapaniwala. Hindi niya dito, alam niya yung sitwasyon. Nakakatakot po yun. Promise. Kung hindi nyo po naranasan, nalusubing kayo. Naranasan ko yan, medyo bata-bata pa ako eh. Nilusob kami. Pero away napaaway ang kuya ko eh. Alam mo naman sa Pampalay. Pero naging tropa niya na rin. Okay. Roger Dot, thank you very much sa $5 na pangkape. Anuin ko lang po, no? Ano ko lang po. Namili sila eh. Napilitan na siyang kumanta na kasi alam niya mas nakakatakot yung 100 million na galit sa'yo. Totohanan po tayo. Tinitiyak ko sa inyo, umonti na yung galit kay Diskaya. Diba? Kasi whistleblower na siya eh. Pinagtapat niya na yung mga gusto nating, yung paniniwala natin sa isip natin, etong dalawang to ang pinaka-guilty. Yung mga hindi mabanggit-banggit na mga pangalan, no? Yung mga hindi mabanggit-banggit magpakailanman, magpasawalang hanggan ng mga pangalan, nabanggit ni Diskaya, kapani-paniwala. Ako, naniniwala ako eh. Di ba? Okay, anyways, balik tayo rito. Tama yun eh. At least, kung binulgar ko na, at least alam ko yung mga iiwasan ko. Unlike before, tama si Diskaya ron eh. Hindi ko alam kung sino titira sa amin. 100 million ang galit sa amin.
Ngayon, alam ko ang galit na lang sa amin itong mga congressman. Di ba? Tama yun. Sa punto po na, kaya na ipaliwanag niya bakit niya kinakailangan sa takot. Meron talagang dahilan kasi yung mga nangungungo po eh. Lalo na si Luis Tro, grabe po magtanong. Talagang manginginig ka kung hindi ka nagtatapat ng totoo eh. 'Di ba? Kaya hindi kakayanin eh. Tinakot mo na, no? Resolve siya. Okay lang. Wala na eh. Hindi namin alam, baka pag lumabas kami, makita kami sa daan, bigla kami pagbabatuhin. Dinagdag ko na lang yun. Pero ganun yung nasa isip na nila. Totoo yan. Pwedeng maramdaman ng tao yan. Okay. Tapos, nag-shift na sila ngayon. Tinanong na siya ngayon, di ba? Tignan nyo ha. Supposedly, yung ginagawa nyong investigasyon, pagtugon yan, dito sa pinaiimbestiga ni BBM. Tanong, pinaiimbestiga ba ni BBM yung mga nagdaang administrasyon? Hindi. Bakit? Alam na nga ni BBM dito sa administrasyon niya yung nakawan eh. Ano na po yan eh. Tapos na yun. Wala naman talagang nakakainit po ng ulo kasi sinisip nyo eh. Sabi ni Pulong, simple lang, nasa harap nyo na ang korupsyon. Di ba? Mas maganda yung to. Nasa harap nyo na mismo ang korupsyon. Pero Duterte pa rin ang pinupunteriya nyo. Dito po nawawalan po ng gana yung mga tao. Matsatsaga na lang talaga eh. Biro mo, may graph pa. Sabi mo, ayan bang, bakit mo ginawa yan? Kaninong panahon yan? Panahon po ngayon, sabi ni Diskaya. Tama naman eh, panahon yan ngayon. Kung sinasabi mo na nangyari yan panahon ngayon, bakit mas malaki yung kinita mo nung panahon ni Duterte? Obvious ba? Obvious ba sa mga kaya napapahiya tong abogado eh. Abogadong congressman. Obvious ba yung tanong mo? Obvious ba yung sagot? Ha? Yun nga ang sinagot sa kanya. Walang nanghihingi nung panahon ni Duterte. Meron nanghihingi. Duda pa rin. Sabi niya, kaya po, konti lang kinikita ko ngayon. Kahit mas marami. Mas marami talaga yung niya yata ngayon eh. Yung kanyang kontrata ngayon eh. Dahil mas marami pondo ngayon eh. Kahit mas marami ngayon, ang gustong palabasin ni Luis Tro, yumaman siya nung panahon ni Duterte. Duterte na naman. Ang liwanag ng paliwanag, oh. Kaya mas malaki kinita niya ron, hindi naman gantong-ganto, pero ganito po yung punto niya eh. Siyempre, nalilito na sa pagsasalita. Kaya mas malaki kinita niya kay Duterte, wala siyang binibigyan ng mga porsyento sa mga congressman. Mahirap po bang intindihin? Hindi ako naniniwala. Kapani-paniwala ba yan? Ganon siya ng ganon, si Luis. Yan yung problema sa mga tao na to. Yan yung pagkakaiba sa Senado nila Marcoleta. Si Marcoleta, tatanungin ka, palalabasin yung katotohanan mula sa tanong. Eto, hindi nila mapaamin ng gusto nilang paaminin dahil nagsasabi ng totoo, tapos sasabihin lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Di huwag ka maniwala. In the first place, bakit mo, anong koneksyon ng kinita niya sa Duterte sa kinita niya ngayon? Sinabi na nga, wala siyang binibigyan. Paano ibig mo sabihin, wala nang hihingi? Meron nang hihingi, pero wala siyang binigyan dahil pinapadyaryo niya. Ilang padyaryo? 50 mahigit. Hindi pa rin ako maniwala. No, hindi huwag ka maniwala. Testigo mo, tinanong mo, hindi mo palabas yung gusto mong sagot. Tapos pag tapat yung testigo mo na hindi siya nagmamaliw-maliw ng kasagutan,
Biglang ang sasabihin mo lang, hindi ka naniniwala. Hindi ko alam kung kinontempt o ano eh. Doon na lang ako, nabuwisit na ako eh. Kinontempt ba? Hindi ko alam. Kasi hanggang doon na lang ako eh. Sabi ko, paulit-ulit na lang to. Ang gusto niyang masabi, gusto nilang malantad, kay Duterte meron ding flood control project, kay ikaw ang numero unong contractor ni Duterte. Pwede po bang mangyari? Nagtataka raw siya kung paano ka nagbabayad ngayon sa dating administrasyon hindi. Pwede po bang mangyari na takot lahat magnakaw sa panahon ni Duterte? Mahirap po bang ispilingin na yung mga magnanakaw, yung mga drugista, yung mga drug lord, yung mga pusher, at iba pang kriminal, takot kay Duterte? Ang dali pong unawain, di ba? Kung takot sa presidente yung mga kriminal, malamang hindi sila gumawa ng krimen. Luistro. Kaya hindi na nagpupursige na manghingi dahil pinapadyaryo ni Diskaya paulit-ulit, 50 dyaryo. Takot ang mga kriminal malaman ni Duterte na nangingikil sila. Hindi kinontempt kasi nagsasabi ng totoo eh. Mahirap pong i-contempt yun. Kasi eto ngayon, mga abogado at listo. Si Redon, abogado yata yan eh. Ito si Luistro, abogado. Noon naman yung mga hindi naman mga abogado. Sila Abante, si Abante, tsaka si Boy Google, tsaka si Paduano, mga hindi naman abogado. Hindi ko gusto yung sagot mo, iko-contempt kita. At least ito, may pinangangalagaan sila. May pinanumpaan sila na pag nagtanong, dapat mapalabas mo sa tanong mo. Ganun po yung mga abogado. Anyways, hindi nila napaamin yung mga Diskaya, no? Na merong anong hindi nila napaamin? Na mayroong sabwat na mga senador. Ikalawa, hindi nila napaamin na corrupt din dati si Duterte. Alam nyo na nililito nyo yung tao, no? Yun yung purpose nyo, di ba? Sino ba nagsabi na manlito? Bigyan ng mga impormasyon, damihan yung impormasyon para makalimutan na yung totoong makatotohanan na pinagtapat. Kasi, sino po sa inyo ang hindi naniwala sa sinabi ni Diskaya na involved yung mga congressman? Marami po, majority po naniwala. Kung meron pong instant na survey, maniniwala po yung mga tao kay Diskaya kaysa sa mga ibang witness eh. Kasi, putyan, lalaking tao na nun. Ang gusto pa nito, ikanta rin ni Diskaya na si Duterte, siguro yung punto nila. Bakit papunta lagi sa Duterte? Ano yung purpose para idamay niyo yung Duterte? Wala. Tapos na po tayo riyan. Ang tagal nyo nang siniraan yung mga Duterte. Talo pa rin kayo nung midterm election. Magbago naman kayo ng taktika. No? Magbago. Eto pa po. Baka sabihin ng mga meron kasing effort na ipakita na isolated lang sa Bulacan. Eto po si Vince Dizon. Nagpunta po sa Barangay Apitong Nauhan, Oriental, Mindoro. Naghahanap po ng 3 flood control project na nagkakahalaga ng 750 million. Wala pong nakita kahit na ano. Maski tao, walang makita. Magpaliwanag kung sinong magpapaliwanag. Wala po maapuhap. Pinatanggal mo na. Natatawa ako kanina. Sino nakakaalam dito? Ikaw? Ano alam mo? Bago pa lang po ako. Ang sagot sa kanya, bago pa. Sa isip ko, tignan mo to si Vince Dizon. Kung hindi ka ba naman ungas na tao ka, pinatanggal mo. Pinag-resign mo lahat. Tapos,
Hahana, tinatanggal mo lahat ng mga tauhan mo, tapos hanapin mo kung sino yung nakakaalam. Malamang yan, yung mga nakaalam, tuwan-tuwa pa nag-resign at wala na sa Pilipinas ngayon. Dapat pinaghuli nyo muna eh. Okay. Wala na po yan. No? Ito po, bago na naman to. Araw-araw po yan. Ang maganda kay Dizon, kaya lang, matagal yan, Dizon. Ang maganda kay Dizon, once na nadalaw niya, sampa na ng kaso, tanggal na yung mga involved. Di ba? Oh. Sasampahan niya na naman ng kaso yan. Unti-unti, pero at least, tao ni Duterte. Kita mo, BBM? Yung mga magagaling na tao mo, galing kay Duterte. Teka lang, baka may nakakalimutan ako. Ito po, Senator President Pro Tempore Ping Lacson on Tuesday linked former Public Works Secretary Manuel Bonoan to a contractor of flood control projects in Bulacan. So sabi po rito ni Ping Lacson, connect the dots, no? Makokonekta na po natin, buo na po, imposible naman, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Imposible namang hindi alam yan ni Bonoan. Yung mga nangyayari. Napaka-inutil mo. Sa totoo lang, di ba? Napaka-inutil mo naman kung wala kang kinalaman dyan. Ayan po, ang ugnayan po ni Bonoan dito po sa isang contractor, treasurer. Teka, baka ano ko lang ha. Ayan. Treasurer po. Itong anak niya. Dito po ng isang contractor sa Bulacan. Si Akop ba congressman pa rin? Okay, update pa rin po, no? Dahil, alam nyo, natutuwa ko kay Erice sa totoo lang. Very vocal siya at magaling at tumbok agad. Iimbitahan na po si Grace po at saka si Saldico para magbigay linaw sa pinakakorap na budget ng Pilipinas, yung 2025 budget o 2025 GAA. Kaya asahan po natin sa mga susunod na mahaharap na po dyan. Kasi kung di nila iharap yan, wala talaga. Halatang halata sila. Okay. Nasabi ko na ba yung no? Na si Marcoleta. Si Marcoleta po ay may nag-text sa kanya, yung abogado ni Diskaya, na gusto po na magturo. Tinuturuan po magturo. Alam niyo kung bakit totoo si Diskaya? Nasa kongreso siya eh. Pero hindi niya pinababago. Isa pa palang naggisa kay Diskaya, si Laila de Lima, na ipinagpipilitan niya yung interpretasyon niya. Alam mo, ito yung sinasabi natin eh, na akala nyo mga dilawan, magaling yan si Laila de Lima. Biruin nyo sarili ni Diskaya. Di ba kay Diskaya yan? Ano po kahulugan nitong ilan sa kanila? Paulit-ulit dun. Ilan sa kanila? Ilan sa mga kontraktor? Tulad nila. So, ang ibig sabihin ni Dilima, ilan sa mga kontraktor? O ilan sa mga congressman pala? Ilan sa mga congressman? Ayan. Ilan sa mga congressman ay sina? Ang ibig sabihin nito, meron pang mga congressman? Bakit ayaw mong sabihin? Pwede po ba executive session na lang? Sabi ni Diskaya. Ay, bakit? Hindi ako pumapayag. Hindi siya pumapayag. Teka po, aalamin ko muna sa abogado ko. Hindi raw pumapayag. O di sabihin mo, wala na lang. Ay, wala na po pala. Ang gagaling di abogado tsaka si Diskaya eh. Wala na po. Yan na po, kompleto na. Ano yung ibig sabihin na isa sa kabilang sila,
Ibig sabihin, meron pa. Ay, hindi po, mali lang po ako na wordings. Hindi, ito ang, putya, testigo mo yan, bit mo aawayin sa tanungin mo kung anong kahulugan yan. Pag nagsabi ng kahulugan, ayaw mo man hindi, yun yung kahulugan niya. Marunong ka pa. Naging circus ng HRR ngayong abangan nyo si Michael. Hindi pala talaga. Alam niyo po kung bakit? Wag na. Dating SOJ natin yan. Ano naman ngayon? Kung dating SOJ siya. Tanong ko sa inyo, nung SOJ ba siya? Etong tanong ni Jinggoy. Meron ba siyang napakulong? Ano yung tanong ni Jinggoy? Meron ba siyang naikaso sa mga Duterte nung SOJ siya? Wala. Okay. Yan po yun, no? Diyan po tayo. Kaya po, for the first time, si Baste tsaka si BP Sara, always na yan na nagbibigay ng pahayag. Ngayon po, nagalit na po si Pulong. No? Problema nasa inyo na, nasa atin na lahat. Bumabaha, 30 minutes na umulan, baha na sa Quezon City hanggang dito. Quezon City, taga Quezon City, tatanong lang hindi ko sigurado eh. Taga Quezon City ba yung Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza? Kaya pala. Kaya pala mayroong beachfront. Kaya pala may sariling yate. Wala akong ibig sabihin, ha? Baka sasabihin nyo naman, inaakusahan. Sino naman ako para mag-akusa? Kaya siya merong yate kasi bumabaha sa Quezon City. Baka magamit niya balang araw. Kayo naman, no? Masyadong malilikot ang pag-iisip nyo. Alam nyo na ngayon kung bakit bumabaha na ng matindi sa Quezon City. Kasi may yate na yung congressman nyo. Paano niya magagamit yun? Si Pumarin. Si Pumarin na nag-aakusa dahil sa kwenta niya na overpriced yung mga overpriced. Tandang-tanda ko si Pumarin. Overpriced daw yung mga safe houses. Bakit? May alam ka bang safe house na mas mura? Alam mo ba kung ano yung mga safe house? Nakaka